Mga kabady, nagbabalik Dr. Dudes. Mga kabady, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pag-a-apply ng search warrant sa korte. At kung ano-ano nga ba ang mga requisites na dapat gawin ng isang applicant o yung law enforcement agency na nag-apply ng search warrant sa korte. Sa previous video na in-upload ko dito sa channel ko, ay ating tinalakay ang pagkaiba ng warrant of arrest sa arrest without warrant. At ngayon, para makumpleto na natin ang pagtalakay about arrest, ngayon ay ipapaliwanag ko kung ano naman itong sinasabi ng batas na search and seizure na nakasaad sa Rule 126 of Rules of Court. Ngayon, alamin natin muna kung ano-ano nga ba ang mga requisites para makakuha ng search warrant ang isang law enforcement agency. Basically, ang common na mga agencies na nag-a-apply o kumukuha ng search warrant sa korte ay yung ating mga Philippine National Police, National Bureau of Investigation, or Philippine Drug Enforcement Agency. Ito po ang mga common na nag-a-apply ng search warrant sa korte. Ngayon, pag-uusapan natin uli ang Revised Rules of Criminal Procedures under Rule 126, Section 1 to 14, which is, mababasa natin dito yung search and seizure. Tandaan mga kabady, as a general rule, kung ang isang pulis na mag-conduct ng search and seizure na walang search warrant ay unlawful or illegal po ito. At maaari silang makakasuhan bilang mga warrant officers. And therefore, ang mga nakuhang ebidensya ng mga law enforcement officers na nag-conduct ng search na walang dalang search warrant ay magiging invalid, illegal, at inadmissible in court. At ang masama pa rito, baka sila pa ang babalikan at kakasuhan. Ngayon, ano nga ba ang mga requisites para makakuha ng search warrant ang isang pulis? Under Section 4 of Rule 126, ito yung requisites for issuing search warrant. Babasahin ko po. A search warrant shall not issue except upon probable cause in connection with one specific offense to be determined personally by judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things to be seized, which may be anywhere in the Philippines. Ano pa ba ibig sabihin nito? Yung Section 4 ng Rule 126. Meaning, mag-issue lamang ang korte or ang judge ng search warrant kung makitaan na may probable cause o basihan yung pag-a-apply ng search warrant ng isang agency. Doon sa mga paratang na related offense katulad ng illegal possession of firearms sa isang specific na lugar. Dapat po ay specific at hindi related to many offense. Kaya nga, ang sinabi ng Section 4 ay describing the place to be searched and the things to be seized. Malinaw yun. No? Kung illegal drugs ang i-apply ng mga pulis sa korte for the search warrant or the issuance of search warrant, ay dapat illegal drugs dapat ang ma-search doon sa lugar o address na nakasulat sa search warrant. Kung illegal possession naman of firearms naman ang sumbong, dapat illegal possession of firearms ang i-search doon sa nasabing lugar. Ang sumbong ng mga complainant at witnesses ay dapat under oath kasi doon po i-determine ni judge kung may basihan ba ito para makapag-issue siya ng search warrant upon determination of the probable cause. Napakaliwanag po, no? Yung sinabi dito sa provision ng Rules of Court. Tanong, ano po ba ang kaibahan ng search warrant sa warrant of arrest? Take note ha, ang kaibahan daw ng search warrant doon sa warrant of arrest. Now, babasahin ko yung Section 1 of Rule 126, no? Ang sinabi po dito, a search warrant
is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines. Parehas lang din siya doon sa warrant of arrest na order in writing coming from the court at in the name of the people of the Philippines. Signed by judge, pareha lang. And directed to a peace officer commanding him to search for personal property described therein and bring it before the court. So doon po ang magkaiba ngayon. Dahil dito po sa warrant of arrest, ang hinahanap nyo po doon, tao. Dito, ang hinahanap po ng korte ay personal property described therein and bring it before to the court or in the court. So yun ang kaibahan. Search warrant, personal property. Warrant of arrest, tao. Okay? So further, ang warrant of arrest ay tao ang hinahanap at ang search warrant ay personal property ang hinahanap. And that personal property is strictly prohibited by law, such as illegal possession of firearm, for example, or illegal drugs or prohibited drugs. At ito'y dalhin sa korte para masampahan ng kaukulang kaso yung tao na nagmamay-ari ng nabanggit doon sa search warrant. Hindi pwede dito ang fishing expedition. Ano ba bang fishing expedition? Na minsan nakikita natin sa TV, sa mga balita, na minsan ginagawa ng mga warrant officers. Yung fishing expedition kasi, ito yung mga ginagawa ng mga law enforcement officer kung saan para silang nangingisda ng mga iba't ibang ebidensya para lamang makasuhan ng isang tao sa korte o ito ay para makulong at maging guilty. Bawal po yun. Kaya nga sabi ng batas, describing the place to be searched and the things to be seized. Napakaliwanag. So, paghahanap dyan ay related, no? Kung baril, kung illegal drugs. So, yun po ang nakalagay. Ngayon, tanong, kung sakali naabutan ng mga pulis na may dalang search warrant ng isang lugar, tulad ng bahay, at nung nakapasok na ang mga warrant officers, ay naghalughog ng kontraban at ito ay positibo at andun rin ang may-ari ng bahay. Ano po ang gagawin doon sa tao? Natural, the answer is arestuhin. Kasi at least andun na yung tao mismo na subject doon sa pagsisearch, no? Halimbawa, sinesearch mo, shabu. Andun siya mismo. Kanino shabu yun? Di sa kanya yun. Imposible na magsabi. Hindi namin alam yan. Yun ang karamihan na sinasabi ng mga naaaresto. Na hindi naman amin yan. Baka nilagay lang ng mga pulis yan dyan. Baka tinanim lang nila yan. Planting of evidence. Ibang usapan yon. I-prove nila yon kung totoo yon. But basically, pag may search warrant, pag ang nakalagay search warrant ay illegal drugs at natagpuan sa loob ng bahay illegal drugs, totoo yon. Kasi bakit? Under oath yun ng mga warrant officers sa korte. Okay? Another tanong. Ano ang ibig sabihin ng particularly describing the place to be searched and the things to be seized na nakasulat sa Section 4, Rule 126? Ang ibig sabihin ng particularly describing the place to be searched ay tama yung lugar or address sa subject for search and seizure na nakasulat sa search warrant. Halimbawa, Block 1, Lot 1 ang nasa search warrant. Yun dapat ang papasokin ng mga pulis at hindi yung Block 1, Lot 2. No? At yung sinasabing things to be searched na nakasulat sa search warrant ay illegal drugs or prohibited drugs ba ang ginagamit na term or dangerous drugs, ay yun ang target ng search at hindi yung illegal firearms. Dapat po dito specific, no? Kaya nga kung ang example natin ay paano po yun, ang tao na yan, dalawa po ang kanyang pagmamay-ari na bahay, yung Block 1 at saka Lot 1 at saka Block 2, Lot 2. Ang nakalagay sa search warrant ay Lot 1, Block 1, yun po ang papasokin nyo. Hindi po yung Block 2, Lot 2. Kasi
Wala po yun, no? Yung nakalagay na things to be searched, dapat andun makikita sa Block 1, Lot 1, at yun pong nakalagay sa search warrant, the place to be searched, no? Particularly describing the place to be searched. Exact po yun dapat, yung address. Hindi po pwedeng magkamali dapat ang mga warrant officers. Okay? So, dapat po specific, dapat another term, dapat ang name ng tao doon na nakalagay sa search warrant na allegedly nagmamay-ari doon sa mga kontrabanda yon o sa mga illegal drugs o illegal firearms, dapat tama at hindi mali. Example, for example, Juan F. de la Cruz, then Juan I. de la Cruz. Ang nakalagay doon sa search warrant, Juan F. de la Cruz. Diba? Nung pagdating nyo doon sa area, nung chinik mo yung pangalan ng tao sa loob ng bahay, may ID, Juan I. de la Cruz. Ibang tao yun. So dapat, bago mag-apply ng search warrant, dapat, na ano na yan, na-check na dapat ng mga warrant officers kung ano talaga ang exact date, exact address nung papasokin nyo, exact na hanapin nyo na property sa loob ng bahay niya, at yung pangalan ng tao. So, dapat hindi pa tayo magkakamali doon. Kasi, magiging ano na yon, magiging unlawful na yon, no? Kasi, dapat, prescribing ay, dapat tama yung nakasulat sa search warrant, at yun ang dapat hanapin sa loob nung, doon sa subject. Okay? Now, according to Section 8 ng Rule 126, no? Ang sinabi ito, search of house, room, or premise to be made in the presence of two witnesses. Ibig sabihin, panakandak pa na ng search warrant, kailangan mayroong witnesses, at least two witnesses. Okay? Now, ang nakalagay sa definition, no search of a house, room, or any other premise shall be made except in the presence of the lawful occupant. Yung nagmamay-ari nung area na yan, o kung bahay yan, nung nagmay-ari ng bahay, dapat andon siya. Kung wala naman siya, or any member of his family, no? Or kung wala yung subject na subject na tao doon na allegedly nagmamay-ari ng mga contraband, baka mayroon sa mga pamilya doon, no? Na pwedeng mag-witness. Or in the absence of the latter, two witnesses of sufficient age and discretion residing in the same locality. So, kung walang pagpasok doon, wala namang ano doon, kung ang area papasokin doon, subject for search warrant, ay wala yung may-ari, wala yung mga pamilya, no? Na mag-witness, common na ginagawa ng mga kapulisan natin ay kumukuha ng two witnesses coming from barangay na nasa tamang edad na. So, para mag-witness lang doon, para pag pinasok yon, walang transparent ba, walang masabi yung may-ari ng bahay na tinanim lang nila yan. Kasi nung sila nagkandak ng search warrant, wala namang tao dyan. So baka nag-plant yung evidence sila dyan. Mahirap yon. So para wala na pong kuskus balungos, at least two witnesses, no? In the absence nung nabanggit ko kanina, ay kunin. At karamihan sa barangay kumukuha, no, ng witnesses yung ating mga kapulisan. Tanong uli, anong gagawin doon sa mga baril na nakita ng mga pulis? Prohibited drugs ang nasa search warrant. Ito, baril ang na-search, pero ang nakalagay doon sa warrant, prohibited drugs. So, anong gagawin niya ng mga warrant officers o yung mga kapulisan natin na pumasok doon sa area na yon? Aalamin muna ng mga pulis kung rehistrado ba yung mga baril. Kung registered firearms naman, ay hindi pwedeng kumpiskahin yan, no, ng mga pulis. No, dahil legally owned, no, legally owned yan. Pero kung unregistered firearms, yon ay pwede itong kumpiskahin, pero hindi ito maaaring gamitin as another charges doon sa nagmamay-ari ng baril, kasi hindi ito ang subject o bagay na nakasulat sa search warrant. Ang nakasulat doon ay illegal drugs, pero ang na-recover nyo, unregistered firearms. Diba? So, pag itong scenario ay nangyari, yung unregistered firearms na na-recover ng ating mga kapulisan
ay matatawag nating fruit of the poisonous tree. Ano ba yung fruit of the poisonous tree? Kung titinan nyo po ang meaning o definition sa dictionary, napakasimple lang. Fruit of the poisonous tree is a doctrine that extend the exclusionary rule. Exclusionary rule. Ano ibig sabihin nun? To make evidence inadmissible in court if it was derived from evidence that was legally obtained. Ibig sabihin, ang nakalagay sa search warrant ay illegal drugs. Pero ang na-recover mo doon ay illegal firearms. Yung illegal firearms, pwedeng kumpiskahin, pero ang tawag dyan, fruit of the poisonous tree. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng gamitin as evidence in court or additional charges. Pwedeng kumpiskahin yun kasi illegal drugs yun eh. Bahala na po ang PNP dyan o ang PDEA o NBI for the disposition of that items, kung mga baril na yan. Okay? So, ang tawag doon ay fruit of the poisonous tree. Kung halimbawa, sir, nung nag-search kami, may drugs din, positive. May baril din. Di ba? Unregistered firearm. Mag-focus muna tayo doon sa illegal na contraband, which is the shabu o any dangerous drug, no, or illegal drugs. So, yung illegal firearms, pwede mo kumpiskahin yon. Pero bahala ng police doon kung ito ay ano maging disposition yan ng mga baril na yan, papuntang kung sa PNP yan, papuntang ano yan, Firearms and Explosive Division for examination. Kasi baka naman yung mga baril na yon pala ay ginamit din sa mga ano, di ba? Mayroon na palang napatay yon. So ibang usapan naman yon, no? So yun lang. Kung ano ang nakalagay sa search warrant, focus lang muna tayo doon. Okay? Now tanong, ilang araw ang validity ng search warrant? So according to section 10, no, ng rule 126, valid of a search warrant. A search warrant shall be valid for 10 days from its date. Thereafter, it shall be void. Ano ibig sabihin nun? Bakit yung warrant of arrest 10 days din? Dito rin sa search warrant 10 days din. Ano ba kaiba? Ibig sabihin, ang validity ng search warrant ay 10 days lamang. Parehas lang din ito sa warrant of arrest na 10 days lang din ang validity. Pero ang kaibahan lang ay ang warrant of arrest after its 10th day, no? After nung 10 na na-expired na yung yung warrant of arrest validity, ay magre-report ang isang warrant officer sa issuing court at sasabihin kay judge na Judge, Your Honor, hindi ko po nahuli si Juan de la Cruz. Masyadong masyadong mailap at mahirap hanapin. So, sa loob ng 10 araw, hindi po namin siya nahuli. Ano po ang aming gagawin doon? So, yun. Kaya nga, after, dahil lumampas na po ng 10 days, ang warrant of arrest, pwede pa rin hilingin ng mga warrant officers kay judge, no? Pwede siya mag-request ng alias warrant of arrest for extension of the arrest. Compare sa search warrant, ay talagang 10 days. After nyan, at hindi nyo na-search yung hinahanap ninyo doon, nag-fail ang inyong search and seizure, ay mawawala na ang visa ng search warrant after 10 days. So, yun ang pagkaiba ha. Tanong, anong oras sinasagawa ang search warrant? Common, daytime po siniserve ang search warrant. Ito pang common. Na karamihan, sinisearch ang warrant daytime. Bakit? Anong pagkaiba sa warrant of arrest? No, kung basahin po natin yung rule rule 113 section 6 with regard to arrest, ito yung the time of making arrest. Doon naman sa search warrant, the time of making search. Makaiba yun ha? The time of making search, the time of making arrest. So doon sa rule 113 section 6, that type of making arrest is an arrest may be made on any day at any time of the day or night. Ano ibig sabihin? Ito po itungkol sa search warrant, ito po itungkol sa warrant of arrest. Dahil sa warrant of arrest, ang subject dito ay tao o akusado, kung saan hindi naman ito permanente na naka-stay sa isang lugar. Kaya, kung may outstanding warrant
ang isang tao ay pwede siya aristuhin at any day, at any time of the day or night within 10 days upon the receipt of the warrant of arrest by the warrant officer. Kasi nga po, pag tao kasi paalis-alis, hindi naman yan naka-steal sa isang bahay, except kung nagtago lang yan dyan. But basically, pag ang taong may kaso, talagang tumatakas yan, pawala-wala yan. So kung saan siya maabutan, pwede siyang aristuhin. Halimbawa, Makati, pero siya ay nahuli sa Cavite, pwede yun. Kasi nga, ang tao ay palipat-lipat. Ang tao kasi ay umaalis or tumatakas anytime from one place to another. Kaya pwede talaga ma-extend ang warrant of arrest by applying alias warrant sa korte. Yun yung nakasaad sa Section 6, Rule 113. Pero kung balik natin ang search warrant, kung basahin natin yung Section 9 of Rule 126, no, ang nakalagay po dito, the time of making search. No? Ang hinahanap po kasi dito ay personal things or bagay na pinagbabawal ng ating saligang batas. Kaya nga pag binasa ninyo dito ang definition, the warrant must direct that it be served in the daytime. Araw yun. No? Maliwanag pa. Unless, meron lang siyang exemption. Unless, the affidavit asserts that the property on the person or in the place ordered to be searched, in which case a direction may be inserted that it may be served at any time of the day or night. So, general rule, warrant of arrest, any time of the day or night. No? Pwedeng umaga, pwedeng gabi, pwedeng hapon, pwedeng tanghali, pwedeng alas 4, pwedeng alas 10 na gabi. Pwede yon. But dito sa search warrant, umaga, no, ang common na ginagawa. Kasi nga, hindi naman movable yung items. Kaya nga nakatago eh. Kaya nga yun isi-search mo, nakatago lang yon. So, ngayon, paano yun? May nakalagay naman na pwede naman palang, unless, no? Pwede naman palang i-search ng gabi. Depende yon sa request ng warrant officers or ng law enforcement agency. Halimbawa, yung subject pala na hanapin yung contraband is nasa nightclub. Di ba, ang nightclub bukas gabi? Pwede yung sa gabi yun. No? Pwede sa gabi kayo mag-conduct ng search warrant. Or halimbawa, ang hahanapin ninyong item hindi related sa panggabi. Halimbawa, ang papasokin nyo yung building ay call center. Ang call center ay US base. So, ibig sabihin, ang pasok sa Pilipinas, gabi. Kasi, morning yan sa Amerika. Pwede yun. That is only a case-to-case scenario. But basically, common talaga, siniserve yung mga search warrant ay daytime. Kasi nga, the search warrant na binibigay ng korte, ang hinahanap dito ay ng karamihan ay bagay, no? Na wherein nakalagay lamang yan sa isang lugar na nakatago, kung saan doon tinatago at pwedeng doon rin makikita. Doon may si-search. Kaya pag nag-serve ng search warrant ay daytime ang karamihan na ginagamit ng o sinasagawa ng mga warrant officers sa loob ng 10 days validity. Kasi pag hindi na nagawa yan, mag-i-expired yung search warrant after 10 days. Okay? So, sana mga kabady, meron kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At doon sa mga future criminologists dyan, no? Basahin nyo lang ang Section 1 to Section 14 of the Rule 126, which is the search and seizure, para mas lalo po ninyong maintindihan ang ating napag-usapan ngayon. Okay po, so yun lang mga kabady at salamat sa inyong pakikinig at please don't forget to subscribe my YouTube channel. You also share my channel, no? Like, subscribe, share, and huwag kalimutan yung pindutin yung bell notification kasi para updated kayo sa mga bagong video ko pag nag-upload ako ng mga ganitong klaseng turo no, sa inyo. Ito naman ay ginagawa ko para doon sa mga taong hindi maka-afford na mag-take ng board exam na walang review. So, pwede kayong manood ng mga ng mga tuturo ko para kahit papaano
meron kayong matutunan. Okay? So maraming salamat at goodbye po mga kabady.